Ayan, hello po at isang magandang araw po sa ating lahat. At medyo madilim na at babagsak na nga po yung ulan. At ang panghapong klase ay nagsuspende. Ayan, dadaan po sana ako dito sa school ni Jeff. At titingnan ko kung may uniform na. Kaya lang mukhang ayan, sarado. Pagdaan ko po kasi nga dito rin sa San Pedro, sinuspende rin yung paso. Kaya wala rin palang tao na. Kaya uwi na po muna din ako. Kasi ayan po, madilim na. Napakadilim na po ng panahon. Ingat po sa lahat. At ngayon nga daw pong July ay talagang panahon ng habagat. At mayroon din tayong mga low pressure na namumuo. Ayan. So ingat-ingat po sa lahat. At sina Maylin po ay nakausap po kanina at sila nga po ay nasa bahay, hindi na sila umalis. So maaga ko rin nakita yung announcement ng city. Ayan. Tara po, at ayan na po ang ulan, babagsak na. Ayan, at dito na nga po ako sa bahay. At nadatnan ko po dito si Maylin dahil wala nga pong pasok. Ayan, madilim po. Talagang yung dinaanan ko po kanina ay maulan. Dito ay madilim din. Kamusta kayo? Okay lang po. Wala kayong pasok. Sinuspende din ang San Pedro. Russell, how are you? Okay lang po. Okay lang po. Kukumustahin ko kayo. Kamusta yung bagong school ninyo? Ano yung masasabi nyo sa inyong bagong school? May marami na ba kayong kakilala, kaibigan? Marami na kayong kaibigan, Russell? May mga kakilala na doon? May nakakilala na din po kami. At may nakakakilala din sa inyo, Ayan. Kasi yung yung anak ng co-teacher ko, kanina nabanggit niya sa akin, doon din pala nag-aaral yung anak niya. Kasi dito sila din sa may Pasita to. Malapit din. Nakikita daw kayo nakalimutan ko na pangalan. Basta nakita daw kayo doon. Mga teacher nyo ba? Na-meet nyo na lahat? Na-meet nyo na lahat? Okay, kilala na. So, ngayon lang kasi nawala ng pasok kasi nga ay may masama ang panahon. So, mamaya makinig uli kayo ng balita or tumingin kayo sa GC nyo. Ngayon daw kasi ay may habagat, gawa ng mga low pressure na mga padating. At yan po, busy sila sa kanilang pagsusulat. Ano ginagawa nyo? Nagsusulat po na pinapagawa po. Yan. So kahit po sinuspende po ang klase, pero may mga task din na pinapagawa sa inyo. Ibig sabihin, asynchronous kayo ngayon. So, okay, sana masaya kayo doon sa school nyo ngayon. Masaya ba kayo? Masaya. Masaya. Marami nang kakilala. Ayan, very good. At ang malaking advantage, hindi na kayo magigising ng sobrang aga. At saka hindi na rin kayo magbabiyahe ng medyo malayo. So ako na nga lang yung nagbabiyahe. At nagagawa ninyo yung mga, sabihin ko kung may assignment, nagagawa nyo ng maayos. O si Nea naman po ay wala pang pasok. Kailan si Nea ang yung pasok? July 14. Okay. Si Jeff din, kanina dumaan ako sa school niya kasi kukuhanin ko yung kanyang uniform kasi hindi pa kasi tahi yun wala sa kanilang walang ready-made sa school nila. Ang ready-made lang nila is PE. Tapos yung kanyang uniform, nag-order na kami ng tela, parang ang in-order namin doon 3 sets ba na tela, tapos may pang-PE. Ayan, may pang-PE siya. So kukunin ko pa yung kasi ipapatahi. So papatahian pa natin si Jeff na So pagpunta ko doon kanina, sinuspending rin pala ang San Pedro.
Kaya sarado. So, babalik na lang ulit ako siguro pag may pasok na doon sa St. Louis-an. Ayan. At sabi nyo nga, nag-enjoy kayo. At sana sipagan nyo pa ang inyong pag-aaral. Ano? So, namimiss nyo ba yung school nyo dati din? Opo. Nakamiss din po. Oo, sabi kasi ng mga teacher, na may nakita ko doon teacher, shoutouts po sa mga naging teacher nitong dalawa na to, kila Ma'am Jane. So, may mga teacher. Si Ma'am, sila ano po, si Ma'am. Oo, may naka-attend naman, ano, oo. Po, si Ma'am. Non-dibo mo. Ayan. Si Ma'am. Oo. So, minsan, pagka yung wala kayong ano, pwede naman kayong, halimbawa, walang pasok dito. Tapos pag ano, pwede naman kayong dumalaw doon sa kanila. At namimiss din daw kayo nila. Tsaka yung mga teachers. So, lahat ng teacher mo pala nung dibo naka-attend, no? Nung elementary, ano? O, si Ma'am ano lang, si Ma'am Mards. Si Ma'am Carol, andoon. Wala, nakita ko. Andoon si Ma'am Carol. O, lahat ng teacher mo, pati principal. O, si Ma'am Mards po pala. Si Ma'am Mards. Okay, o, alaala ka, okay? Shout out din kay Ma'am Che, nandyan po sa Houston, okay? At si kay Ma'am Mards na nasa Dubai na. So, yun yung mga teacher niya na nag-abroad na. So, hindi na natin sila na-invite. Pero, kasi din naman. Siguro napanood din nila. Shout out sa inyo. Ayan. At nag-18 na po si Mylene. At bukod doon, mga teachers mo lahat ay naka-attend. Ayan. So, ayan. Sana na-enjoy ninyo yung bago nyong school ngayon. Thank you po pala sa mga sponsor din ng dalawang ito kay Tita kay Tita JB. Ayan, thank you. Na-receive na po namin yung allowance at saka kay Mylene, kay Doc Lexi. O, si Doc Lexi lagi ding advance yan eh. Ikaw din, Russell, hanggang July na yung padala ni Tita JB. Ganon din kay Ma'am Modena, may ayan. So, yung pera mo, Mylene, no? Kasamahan kita. Sana may time tayo Saturday. Kasi pag ganito, wala naman din akong oras. So, Saturday, hopefully masamahan kita sa bangko para so, marami kang pera na hindi naman, kumbaga, hindi pa naman yun kailangan mo. So, ilalagay natin muna sa bangko. Kasi, 18 ka na. So, pwede ka nang mag-open. Si Russell naman next year, mag-18 na din. So, nandoon pa rin ako para mag-guide kayo how to save money, no? Okay, salamat po sa mga sponsors natin na patuloy pong sumusuporta sa mga scholar, lalo ito kay Mylene po at kay Russell. Thank you. Thank you po, Doc Lexi, po sa pag-suporta niyo po kay Ma'am Edna po and kay Ma'am Modena po. Thank you rin po sa inyo. Oh, speaking of Ma'am Modena and Ma'am Edna, nandito sila ngayon dito sa Pilipinas. Shout out po kay Ma'am Ed, saka po kay Ma'am Modena. Thank you po kay Tita JB. Thank you po sa inyo at sa lahat po ng nagsusuporta po sa amin lahat. Thank you po sa inyo. Kay si Grandpa, hello po Grandpa. Tapos si Mr. G, shout out po sa inyo lahat. Kay Ma'am Elizabeth, Tita Joy. Si Tita Elizabeth, si Ma'am Elizabeth na. Lola pala. Oo, nakita ko siya ngayon, kahapon, nasa hotel siya eh. May lola na ako, may grandpa pa. Diba? Ayaw mo nun. Puro more on blessing ka talaga. Yan kayo. At, ayun. So, ano yung masasabi ninyo, yung pagkakaiba ninyo, yung pag-aaral nyo ngayon dito, kaysa nung kayo ay nasa Davao? Ikaw muna, Mylene. Marami po. Ano yung pagkakaiba? Marami po yung pagkakaiba po doon at saka dito. Kasi po yung dito po talaga, makapag-focus po talaga sa pag-aaral po. Kasi po kung doon po kami mag-aaral sa pamilya po namin, parang kasi po mayroon din po kami mga kapatid. Saka hindi rin po kami makapag-focus sa pag-aaral po kasi minsan po nagbabantay po ng kapatid pag may ginagawa po yung mga magulang po namin. At saka din po, minsan din po pag wala pong pagkain, hindi po kami nakakapasok. Pero dito po yung maganda po dito kasi po hindi ka po makapag-absent. Tapos yung mga yung kung may mga kailangan din po, nabibili po. Tsaka makapagpursige ka po talaga sa pag-aaral po kasi parang
yung naiinisip mo po talaga na kaya ka pumunta dito po para mag-aral. Just, parang inisip mo rin po na pumunta ka lang dito para mag-aral, para makapagtapos ka ng pag-aaral. Parang ganun po talaga. Kaya po. Kayang tiisin ang lahat. Oo. Opo. So, hindi ka naman nagsisi na napunta ka dito? Hindi naman po ako nagsisisi Oo, po yan. na nakapunta po ako dito. Nagpapasalamat lang din po ako kasi po nakapag-aral po ako. Kasi po kung doon po, parang mas kawawa po yung mga magulang ko po. At saka swerte mo kasi nga din may mga tumulong, may tumulong sa inyo na makapag-aral kayo dito. Kasi kung doon nga, yung ibang pangangailangan ninyo, sabi nyo nga, so hindi ka mukha ngayon na lahat ng kailangan, lalo ikaw, Maylin, no? Laging sinasabi ni Doc Lexie, pag may kailangan ka, sabihin mo lang, no? At patuloy yung suporta nila sa iyo, kung ano man yung mga kailangan mo. So, naiibigay, di pa? Oh. Tsaka din po, marami din po akong mga natutunan po dito. At tsaka, nung doon po kasi ako, hindi ko po alam kung ilan po yung subject po. Ilan po yung subject po. So, dito ko lang po nalaman po na may mga subject po pala yun. Tapos, kailangan po pala may mga... Kasi po, isa lang po yung notebook ko po nung doon po ako nag-aaral eh. Oo, ngayon, ilan na notebook mo? 8 po. Oo, 8 kasi 8 subjects. At higit pa doon. Siyempre, may mga projects pa. Oo. So, nagagawa ba ang mga projects? Opo. Yung doon po kasi sabi ni dati, naalala ko lang po dati nung sabi ni Mama Magdala daw po ng ano pong tawag nun, yung may project po ako tapos hindi po namin nabili kasi hindi po namin alam kung ano po yung sinabi ni Ma'am. Aray ko. Tapos, ang ginagamit mo lang talaga isang notebook lang. Isang notebook lang po. Tapos, yung ganito po siya, wala na po to. Natanggal, wala na po to. Ito po yung ito. Wala nang cover. Ganyan na lang po siya. Ito na lang po. Tapos, mga yupi-yupi pa po yun. Yupi-yupi na, mga pinaglumaan na. Oo. At nababasa pa minsan ang ulan, ano? O ikaw naman, Russell, ano masasabi mo? Yung pang pagpunta mo dito, hindi mo naman nung una kasi, di ba, umiiyak-iyak ka pa. Naka-move on ka na ba sa ganon? Opo. Opo. So, pag-isipan ko po, para din naman po sa amin to lahat. Pag ano po, para sa pangarap namin lahat. Future namin lahat. Oo. Ano yung pagkakaiba noong nandito ka na? Yung dati po nasa Davao pa po ako. Malayo po yung nilalakad namin. Oo, true. Papuntang school. Tapos, minsan nga po nalilate kami. Minsan po walang pagkain papasok po. Po sa school. Malayo po. Tapos naglalakad. Puntang school. Pawis na pawis pagdating. Minsan nga po bumabaha yung ilog namin eh. Dumadaan kayo doon? Po. Talaga. Basang-basa yung mga damit po namin. Tapos ano po, parang malaking pagkakaiba po talaga. Kasi po, pag dito ka po, parang wala ka ng yung pang ibang, kasi lahat po ng kailangan nandito na po. Pero pag nandun po, pag uwi mong school, punta ka ng bukid, kuha ka ng pagkain, tutulungan, mag-gilid, marami pa pong mangunga ka pa ng kamote, ganun, mga pagkain po sa bukid kukuha. Tapos, di ka na po makapag-study ganun tulad nito. Kasi po, pagkain na lang po yung hinahanap po kasi. Kasi pagdating sa bahay, hanapin talaga. Susunduin mo pa yung mama mo doon, tutulungan mo sa pagbubat ng mga, kailangan sa bukid. Para din paano pag wala kayong makuhang pagkain? Lalo pag malakas ang ulan, ganito. Minsan nga po, pumapasok lang po kami ng walang pagkain. Tapos, minsan nga po, di na rin po kami nakakapasok. Kaya malaking pagkakaiba po dito po kasi, lagi-lagi po kami napasok. Tapos di na rin po kami nakaka-absent. Kasi importante yun, may laman talaga yung tiyan. May baon din po. Ano binabaon niyo? Dito po, nakakabaon po kami ng gusto nyo. Opo, tapos may pang-recess po kami. Pero doon po yung baon ko po kasi dati namin ni Mangelo, yung lang po. Isang pipino po, tapos nadala kami ng asin. Ayun na lang po yung tanghalian namin, tsaka yung recess. Pero healthy naman iyon. Opo, kaya lang. Nagagayat po kami ng kamatis. Inalagyan namin ng asin. Ayun lang po yung mga baon po namin dati.
Naalala ko tuloy. Nung pinabaon po kami ng nanay ko kasi sabi ng teacher ko po, bukas magbabaon kayo kasi exam natin, holiday natin. Tapos ayun po sabi, nagbaon po kami ng kamote. Pinaghahati-hati po namin kasi malaki din po, marami po yun. Doon po kami kumain sa tabi ng kalsada po, wala lang po kami kain doon. So, pinasukan po namin. Binigyan po kami ng teacher ko po ng sardinas. Ang saya po namin. Thank you po sa teacher ko dati. For shout out, pangalan ni teacher, shout out mo. Si Ma'am Rowelyn po. Ayan, alaala po ni Russell yung sardinas. Pero dito, hindi na kayo nakain ng sardinas bihira. Nakain po. Pang po, masarap po kasi yun. Masarap. Ako, nakakamiss din po kasing kumain. Oo, ako pag namimiss ko din kumain nakain talaga. O, di ba, nagbubukas ako. Pero bihira lang kasi dilata nga yun So, tapos pag doon ka, pag gusto mong kumain ng candy, pag may nakita ka kumakain ng candy, maiinggit ka. Parang naiinggit ka talaga. Tapos pag naman, wala ka talagang kasi wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Pag may kasama kang nakain, tahimik ka na lang. Tumawa nga yung kapatid ko Sabi, ate, ayun may binibenta ko. So, yung mga experience ninyo yun yung magdadala sa inyo para kayo maging successful, no? So, kumbaga, pinadanas talaga yun sa inyo. So, yun yung way na para maging matatag kayo sa inyong mga sarili. At ipagpatuloy ninyo yung pangarap. Magpatuloy kayo sa inyong pangarap. At, di ba sabi nga, no? Lakihan mo na daw yung pangarap mo. Yun. At, huwag lang makalimot din magdasal. At palagi kayong maging matatag. Dati pangarap ko magkaroon ng sandal. Sandals? Nung pagpangpasok po, tapos, dati po kasi nung gusto ko pong, nakita ko po si Madeline nakasuot po ng sandals. Sabi ko, sana all merong ganun. Pero ngayon, sawa ka ng sapatos. Nanghiram po ko kay Madeline po kasi maluwag din po sa akin. Kasi malamig yung pa ako dati. Ngayon, may chanelas, may sandals, iba't ibang, may rubber shoes pa. So, thank you po sa mga sponsors, no? Walang ngayon, ang dami nyo nga, punong-puno nga yung inyong mga shorak. Ano po pangailangan natin dito? Ano talaga? Kaysa doon sa Kaya nga kayo pinadala dito ng sponsor kasi syempre hindi nyo maiwasan na magtrabaho sa bukid dahil yun, tutulong talaga kayo sa mga magulang. Kaya lang talagang medyo mahirap talaga sa katulad ninyo kasi malayo kayo doon sa, ibig sabihin, sa kabihasnan. So, mapipilitan talaga kayong magtrabaho. So, ayan po, tapos na natin kamustahin. Ayan, ipagpatuloy nyo na yung inyong ginagawa. At, ayan, mag-aral lang mabuti. Bye-bye. Bye-bye po. Okay, thank you po. Bye-bye, Nea. Si Nea po ay, ang pasok pa niya na isa? July. Si Jeff ay August pa po. Ayan. Thank you po for watching. Bye-bye. Thank you po for watching. Bye-bye po. God bless everyone. Thank you.